So, kumusta mga Kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, ngayong araw, another update naman tayo politika ng ating bansa. So, yours truly, Amy Marcos ito, ano? So, papakita natin, or makikita natin dito, I don't know kung magigigil din kayo dito, ano? Pero, yon, ito kasi yung mga taktika ng mga DDS Senate trolls sa Senate, ano? Or kung paano nila anuhin yung nangyayari dyan, especially yung pag-grill-grill daw sa witness na yan. So, yan yung panonorin natin ngayon, men. Tingnan ko lang kung manggigil din ba kayo. Basta ako nanggigil ako, nakita ko kasi yung little part, di ba, ng video na to. So, ang video to is from the News PH. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, yun. Meron na itong pamagat na Senator Judge Marcos sa interjection kay Attorney Wamil, kanina ka pa inaaway mo ako palagi. Like, nung makita ko talaga to, kanina ka pa inaaway mo ako lagi. Like, as if naman na itong mga resource person na to, itong mga witness na to, may chance na makasagot sa mga DDS senators na to. 'Di ba? Alam niyo naman kung paano mag-ano yung mga senators diyan eh. Yung naalala niyo yung kay Robin. Sinabihan niya si Luis Ro, "Wag kang sumagot." Gaganyanin like anak ng tanong ka ng tanong tapos ayaw mong sagutin ka. So, tingnan natin kung ano naman yung ni Amy, kung duplicate lang din ba siya kay Senator Robin, ano. So, yun yung panoorin natin. So, bago natin simulan, again, do news peace purpose. Supportahan nyo yan. Tapos, Senate of the Philippines. Tapos, yun, Pilipinoisy. Like, comment, share, subscribe. So, again, pamagat ng video nito, Senator Judge Amy Marcos sa interjection kay Attorney Wamil. Kanina ka pa inaaway mo pa ako. Palagi. Baka, nag-iiyak lang or pa-victim. Ang accountable officer dito sa sitwasyon na to. Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajardo lang, kasi Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee. Ang liwaliwanag. Pero ang sinabi niyo po kanina yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JCD. Hindi lang po yan si SDO po yung accountable Hindi, officer, or, Your Honor. ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag yes or no ka lang, kanina ka pa, inaaway mo ko lagi. Head of office. Yan talaga yung pambato nila, par. Mag yes or no ka lang. Like sabi ko nga sa inyo, hindi po pwede yung yes or no lang. Unfair yun. Diba? Sobrang unfair ng yes or no, par. Like sinasabi ko talaga sa inyo. Pwede siyang ma-out of context kasi. Diba? Or pwede siyang papilit, pinipilit, ganun. Head of agency or designated. Hindi po, Your Honor. Kasi yun nga po, nakalagay po doon sa... Sabi mo kanina yes, ngayon no naman. Wala po akong sinabing yes po, So Your sinabi Honor. mo kanina, oo, SDO nga in charge. Sinabi ko lang po kung ano yung... Kinonfirm ko lang po kung ano yung SDO po, Your Honor. Attorney Wamil, kindly avoid arguing with I apologize po, Your Honor. Diba? Kita nyo yung ginawa ng presiding officer. Kindly avoid arguing. Nakipag-argue ba yun? Diba? Nagpapaliwanag lang naman yun eh. Diba? Kaya sige, sabihin natin, nakipag-argue nga. Ano naman? Si Amy, sobrang kulit din naman eh. Diba? Pinipilit sagutin ng yes or no eh. Anak ng tinapa. Subscribe din. Senator Judge, Senate President Win Gatchalian is recognized for his interjections. Thank you, You may Mr. proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Thereafter, Officer. Senator Bam. So kindly Sundan ko prepare. lang po yung mga questions ni Senator Risa at ni Senator Ping doon sa payment of rewards to informers without documents evidencing the success. Kanina natanong ni Senator Ping at ni Senator Risa tungkol dito. Ngayon, anong klaseng ebidensya ang hinahanap ng COA? Ikaw in particular, evidencing success. Since yung circular naman po ay walang binanggit na particular evidence, ang tinitingnan na lang po namin sa mga sinasubmit ay yung causal link between the successful information gathering or surveillance activities and the information given by the informer. Can you give an example kung paano ginagawa niya ng ibang agencies? Opo, nagsasubmit po sila ng certification po, Your Honor. Give me an example lang. No? Ano yung causal link? Anong example ang binibigay ng ibang agencies? Nakalagay po doon kung ano yung naging successful surveillance or information gathering nila at kung yun ba ay dahil naging resulta ng information na binigay ng informant po. So, ganun. May nagbigay sila ng reward or nagbigay ng pera para sa informant at mayroong success. Ganun kasimple. I can only say lang po yung kung ano yung sinasabi dun sa provision ng Joint Circular, Your Honor. I'm referring to the other agencies because I want to understand bakit hindi sila nakasubmit. Anong ginagawa ng ibang agencies na audit mo?
Hindi ko na po pwedeng i-disclose yan, Your Honor. But in simple terms, may reward at may success. Yes po. And dapat may pakita nila na it must be on the account of the information given po by the Okay. informer. Di ba? And then, Oo. meron akong, Ba't kaya nila Senator Win na documents that were magtanong na provided sa walang amin. pilitan na yes or no? Di ba? Naiintindihan na hindi ko po pwedeng sabihin yan, Your Honor. Di ba? Ba't kaya nila? Ba't sa kabila dapat pilitin ng yes or no? O sabihin nyo kanina, nakita ako, tinanong ni Senator Bam si Attorney Poa. Sabi niya, si Mary Grace Piatos alias ba or hindi? Kung gugustuhin ni Senator Bam na pilitin yes or no lang, may ipit si Poa dun. Kasi para kay Poa, it's either yes or no yun. 'Di ba? Like either way, medyo negative impact yun para sa defense. Pero, ang sinabi ni Poa na hindi ko po pwedeng sabihin, Your Honor, kasi meron kaming na niyan. I-respect nyo na po muna yung sagot namin. So, wala. Hindi pinilit ni Bam Aquino. Kasi hindi nga naman talaga siya pwedeng sagutin agad ng yes or no lang. Kasi ma-out of context siya pare. Or pwede siyang iba yung isipin ng taong bayan or maging iba yung impact niya kapag yes or no lang yung isagot. Pero ewan ko, ito yung puhunan talaga ng ng mga DDS senators Dapat yes or no yung itanong natin. I mean, yes or no lang yung pwedeng isagot nila. Tapos kapag magpapaliwanag, ganyan, binabara. Minsan, nakikiano pa yung presiding officer na huwag kang makipag-argue sa senator judge. Anak ng tokwa. Nagtatanong kayo tapos ayaw nyong sagutin, ayaw nyo ng paliwanag. Minsan naman talaga kailangan natin ng paliwanag Like for example, itong sa part ng yung pagpapadala kay FPRRD yun sa dahig. 'Di ba? Kung tatanungin yung admin sa part na yan, tama ba na ipadala si FPRRD sa dahig gayong hindi naman na tayo member ng ICC? So, yes or no lang yung sagot. Hindi mo pwedeng sagutin ng no yun. Kasi kapag ka mag-no, parang inamin mo na rin na mali nga yung pagpapadala kay FPRRD dun sa dahig. Pero kapag sinabi mo naman na yes, ki-questionin ka nila. Hindi na nga tayo member ng ICC. Pero, little picture lang yon sa senaryo. Kung pagpapaliwanagin mo yung admin na ito kasi yung nangyari. Yung crime kasi na nangyari before nung tawag dyan, kumalas tayo sa ICC. Member pa tayo dun nung pinagagawa nila ng crime. So, meaning, pasok pa rin yung kasalanan nila na singilin ng ICC. Parang ganyan ba? So, ang sagot, kaya pala, maliliwanagan yung tao ngayon. Diba? Kasi isipin nyo kung sasagutin ng admin, yes or no. Wala. Tagilid yung admin. Either way, yes or no. Yan yung gusto mangyari ng mga DDS. Ewan ko kung napansin nyo rin yan. Pero every time talaga na magtatanong sila para pinipilit nila ng yes or no. Ay, alam nyo naman yung mga supporter nila, makakita lang yan ng mga spliced video, maniniwala agad Diba? Kasi ganyan. Sige sir, sagutin ko. Yes, mali yung pagpapadala kay FPRRD doon sa dahig kasi hindi naman na talaga tayo member. Tapos hindi mo pagpapaliwanagin. E di sasabihin ng mga DDS ngayon, sabi ko na mali talaga ba't pinadala pa doon? Tapos kapag sabihin, ganito kasi Rene, huwag ka nang magpaliwanag. Yes or no lang yung tinatanong ko Parang ganyan yung nangyayari dito. Ganito din yung nangyari kay Robin Padilla. Si Las Cañas, iniba yung sinabi niya. Sinungaling ba siya or hindi? Like what the heck? Dapat situational tayo dito. Magbe-base tayo sa situation. Diba? Tapos itong kay Amy naman. Tatanong na naman siya. Tapos kapag nagpapaliwanag tong witness, binabaran niya. Palibhasa kasi itong witness natin para marunong din Pero CPA. Matalino. Minsan hindi na i-intimidate. Though kabado siya minsan, pero hindi siya, sobrang hirap niya i-intimidate ng mga senators. Like, kita nyo, Senator Amy, umiyak Sagutin mo na lang, kanina mo pa ako inaaway Like, as if naman na may pag-asang awayin, di ba? Pinagtatanggol ka nga ni Chis Escudero Don't argue, Senator Judge, anak ng tokwa. Dapat situational yan di ba? Kasi unfair nga naman kung ikaw ba tatanungin tapos kukunin lang yung gusto nilang marinig. Di ba parang medyo nakakainis gagi, pagpaliwanagin mo ko. Ganyan yung nangyayari Always talaga every time na may itatanong tong mga to, wala, papilit. Tingnan nyo yung tanong ni Bam kay Michael Poa. Hindi niya pinilit
alias ba si Mereng Respetos? Kung sabihin ni Bam yun na yes or no, mapipilitang sagutin si Pua doon, baka mag-iiyak pa yung mga DDS doon. Sasabihin, ba't mo pinilit, Pam? Gaganyanin pa nila yun. Pero kapag sila yung nagtatanong, grabe, sobrang solid ni Robin Padilla. Hindi makasagot yung yung witness kabado gaganyanin. Grabe, sobrang idol ni Amy Marcos. 'Di ba? Hindi nakasagot yung witness. Paano hindi makasagot? Pinipili niyo yung sagot. 'Di ba? Tsaka medyo naiinis talaga ako sa part na yan, na yung mga senator judge na yan. Bawal i-argue or bawal sagutin ng Hindi, pwede naman silang sagutin, pero yun nga lang, dapat kung ano yung gusto nilang sagot. Alam niyo yun, yes or no lang yung sagot. Like, ano pang purpose, 'di ba? Nagtatanong ka pa. Pwedeng ma-out of context talaga, par. Sinasabi ko sa inyo. Meron ditong document galing kay Colonel Raymond Lachica, a certification, basically certifying, and this is for December 20 to 31, 2022. At ang kasabi dito, no untoward incidents in the implementation of the Office of the Vice President, programs, project activities, as well as engagement of the Office of the Vice President. Hindi ba itong certification, no untoward incident, nagbigay ng reward, hindi ba ito sufficient to say na successful? Hindi po, Your Honor, kasi hindi naman po pinakita dyan yung causal link between the successful intelligence gathering or surveillance activities dahil sa information na binigay ng informant. Kasi in my own analysis, merong reward na binigay, walang untoward incident. Opo. That is the end goal, peaceful. Opo. Bakit hindi ka tanggap-tanggap itong para sa'yo? Ikaw kasi nag-audit nito. Opo. Yun nga po, Your Honor, since we base our findings kung ano po yung wordings ng joint circular, so yun po yung tinitingnan namin yung causal link between the successful information gathering and surveillance activities vis-a-vis yung information given by the informer. So, dapat po may ipakita. Who determines the causal link? Kasi that's very subjective, di ba? Yun pala yung Dapat po may word ipakita nila subjective. Who determines? Di ba? The auditor Kapag sagutin mo yung tao na yes or no lang. Di ba? Sobrang hindi mo talaga makukuha yung kabuuan Nasaan na ba si Amy? Gusto ko siyang gusto ko mairita ngayong araw, men. Sinasabi ko sa inyo. Ikaw in this case. Tama? Kapag sinamit po sa amin, Your Honor. Pero it is the, since it was the agency who gave the reward, so dapat may ipakita po nila. Oo nga, but who determines that causal link? Sino ang nagde-determine na may link? Si auditor po. Which is ikaw nga, no? Kasi ikaw nag-audit ito, tama? Yes po, Your Honor. Okay. And dahil tinitignan ko parang meron naman certification, but I want to understand bakit hindi siya pumasok doon sa hinihingi mong dokumento. Opo. Hindi po kasi pinakita dyan, Your Honor, na yung naging result ay dahil sa information na binigay ng informer. Yun po kasi yung gusto namin makita. Alright. Thank you. Pwede lang namang magtanong ng ganun Thank you. Walang argument. Kasi, maganda yung tanong. Ay, nako. Senate President, next to make his interjections would be Senator Bam Aquino, thereafter Senator Marcos. Ito. You may proceed, sir, when you're ready. Ito. 2 minutes. Maraming salamat. My question is for Attorney Poa. Attorney Poa, what is the official position of the respondent with regard to Piatos, Andy Lim, and all of these names that are brought up? Are they real people or are they aliases? Sir, I would like to answer your question, Your Honor, but that is part of the yes, legal strategy, which you will see when we present our evidence in chief. That's Again, fine, may the that's chair, I understand the question. remind Senator Judge Bam, as far as practical, let's let the witness present their evidences and not allow the counsel to Diba? make conclusions of Tapos either fact or tinulungan pa nor ni divulge Cheese. their respective Ganyan din theories. naman yung tinanong ni Robin Padilla kay Luis Tro. Diba? Robin Padilla, prosecution nga yun si Luis Tro Tapos gusto ni Robin Padilla tanungin, sinungaling ba si Les Cañas or hindi? Tapos gusto talaga ni Robin na marinig yung sagot. Yes or no lang, sir. Sagutin mo yung tanong ko, yes or no lang. Ba't may ganyan? Tapos kapag ito sa kabila, parang, i-respect natin yung Diba? Wala akong narinig na ni Escudero sa part na yun Ewan ko lang. Ewan ko kung tama ba ako or may tama sila. Legal theories. In your previous answers, there was no referral to these individuals as either aliases or real people. In Correct. your previous answers. Correct, because that was precisely our legal theory then, that there was nothing to answer at that point, Your Honors. But we will definitely show you our Diba? theory once we are given the opportunity Sana to present all. our evidence in chief. There's nothing to answer, Your Honor. Attorney, So, pwede silang hindi sumagot. Nire-respect. Pero bakit itong sila sila yes or no lang Sagutin mo. Sagutin mo ko ng yes or no. Tapos kapag ka magbibigay ng paliwanag, wag ka nang magpaliwanag. Mabubuko kami. Parang ganyan siguro, no?
during your conversation with the OVP, nung panahong binubuo yung AOM, may nagbanggit ba sa kanila na, oh, itong mga pangalan to, alias to? Or never nila nabanggit yung tungkol sa alias nung nag-meeting sila sa'yo? Nung time po na yun kasi hindi pa nila nasubmit yung documentary evidence of payments po. So there's never been any indication from their responses or any calls that these names that are being brought up are indeed aliases? Wala. Wala pong indication. Okay, thank you. Yung ibang ahensya na ino-audit ninyo, gumagamit rin ba sila ng alias? We wouldn't know po kasi dun sa mga document na sinasubmit sa amin, hindi naman po naka-indicate if it is an alias or not. And it's not up to you to find out whether these are aliases or not? Yes po, since wala nang pong provision dun sa joint circular, Your Honor, with respect to the Okay. aliases. So itong paggamit ng alias, to your knowledge, hindi nyo alam sa mga ino-audit ninyo, but to your knowledge, gumagamit ba ang ibang ahensya ng mga alias? I wouldn't know po since katulad nga po, hindi naman po bukod dun sa sinasubmit nilang documents, wala pong naka-indicate na yung name ay alias po. And the position of COA is hindi ito bawal, pero hindi rin ito pwede. Yes po, kasi silent po yung joint circular, Your Honor, as to that. Okay, but your appreciation is totoong tao ito. Kasi may pirma. Tama ba? Lahat ba ng AR may pirma? Sa pagkakaalam ko po ay meron naman po. So kung alias, at di ko naman pangalan to, pipirmahan ko pa rin. Or pag alias ba, dapat wala nang pirma. Yan din ang lakas din makatanga ng acknowledgement receipt na alias na nga yung pangalan, ba't may pirma pa? Like, anong purpose ng pirma kung alias lang din yung ilalagay doon? Kaya minsan talaga, maano ka eh. Okay, and we'll give the defense their time later on during their part to talk about this more as part of their strategy. Sige, let me change topic. Ito yung mga tanong ni presiding officer, ni Senator Cayetano rin. Yung pag-escalate from AOM to notice of suspension, to notice of disallowance, to referral to the ombudsman for cases. Years ba ito? Time ba ito? Oras ba ito? Ano yung decision point ninyo para iakyat to the next level yung or i-escalate to the next level yung mga utos ninyo? May clarify po kung ano po yung next level po. So from AOM to NS and NS to ND and ND to referral to OMB. Kapag AOM po, meron po silang 15 days to reply to the AOM. Tapos kapag hindi pa rin sila compliant with the findings po, that's the time that we issue a notice of suspension. At kapag naka-receive po si agency ng notice of suspension, meron po siyang 90 days within which to comply. Pero pag hindi po rin po sila compliant, then doon na po kami mag-i-issue ng notice of disallowance. Okay. In general, not the case of the OVP and DepEd. Kapag may notice of disallowance na, naniningil na kayo, di ba? Yes po. And the next step is to refer to the ombudsman. May remedy pa rin po naman si si agency. Paki-explain nga, ano which ba yung is to remedy? settle, bayaran yung amount or to appeal Within? within 180 days po from the date of receipt po ng disallowance. Okay, so we will find out with the next witness when that notice of disallowance was at kung pasok pa rin sa 180 days. Kung wala pa rin sa 180 days, then you refer to the ombudsman? Yes po, kasi pag hindi po sila nag-appeal at hindi rin po sila nagbayad, nagiging final po yung decision and that's the time na we refer na po to the... Yung problema din kasi dito, yung COA Meron ka kasi, bang hindi din knowledge kasi about, talaga nila sineryoso dati, Or siguro, is na lang din nila nga, Vice President yan, sobrang hirap banggain yan. Diba? Or ewan ko, baka may lagay din. Hindi natin alam. Status of these disallowances right now? Wala po, since confidential po yan, hindi naman po yan ina-announce sa buong COA, so I wouldn't know po. So let me ask the prosecution, final question. Is that the next witness? Is that going to be the testimony of the next witness? Itong disallowance, 180 days na lumipas at kung may referral to the ombudsman? Yes, sir. Sobrang Thank you, smooth Mr. lang. Presiding Officer. Thank you, Senator Kita Judge nyo, Makina. tinanong naman si po, ba't sobrang smooth lang? Kasi, hindi naman pinipilit ng yes or no. Kaya dapat yung si Escudero talaga kanina. Hindi yung witness yung sabihan niya na huwag kang makipag-argue. Dapat sabihan niya yung senator judge, di ba, na huwag kang ayusin mo yung tanong mo. Di ba? Huwag mo silang pilitin. Ay, nakalimutan ko, ano pala yun? The senator judge defense pala yan. Sorry. Ito na. Next would be Senator Judge Marcos for her interjections. Thereafter, Senator Judge Risa, kindly prepare. You may Tingnan proceed, niya. ma'am. When you're ready, you have 2 minutes. Yes, maraming salamat, Ginoong Pangulong ko. Itutuloy ko lang yung tinatanong ko kanina dahil may nabanggit kayo na presumption of misappropriation. Tama ba? For personal use. Based on the joint circular po, meron po. Oo, tama. Pagkatapos nun, tinitingnan ko yung joint circular at maliwanag that the presumption for misappropriation arises against the accountable officer. Diba? Yes, Against the accountable officer. Sino ang accountable officer? Maliwanag naman yung joint circular. Sa 3.1, sabi, yung officer whose duties permit or require possession of government funds. Hindi ba? Based on the joint circular po, may ganyang provision. Oo. So yung SDO talaga, yung Special Disbursing Officer, has the possession, the custody. Tama yun, di ba? Yes po.
O kung ganon, if the presumption na personal use ayon sa 8.3 ng Joint Circular, failure of the accountable officer to liquidate any public funds is tantamount na nga to that presumption. Hindi Yes, po ba? ma'am. Yes. So, ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to Oo oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure Diba? compliance with the joint circular. Tingnan nyo yung And mukha also ni po, ano. inatas din po ni Kaya kayo yung nagsabi na babali na yan ha. So, tingnan nyo yung mukha oh. Pag ganun na lang siya oh. Ano kasi Mini? Ba't mo pinaliwanag ng ano, todo? Diba? Kailangan kong makapagpaano dito, diba? Huwag mong sagutin ng ano, pang matalino. Baka maintindihan ng mga DD supporter yan. Diba? Yan yung problema nila. Ayaw nila makinig ng paliwanag. Narinig nyo naman kanina. Tinanong ni ano, Bamakino, nakinig naman siya sa paliwanag. Pero bakit ito? Parang inaano niya pa na, ang tigas ng ulo mo, ba't ka ginaganyan? Ba't mo ko ginaganyan? Ba't ka nagpapaliwanag? Parang ganyan. Nagtatanong tapos ayaw sagutin. Tsaka, men, remind lang natin to ha, senator judge to. Diba? Dapat, kung ano man yung marinig mo dyan, neutral ka dapat. Hindi mo pwedeng sabihin, ayaw ko yung sagot na yan. Hindi yan yung gusto kong sagot. Kasi, senator judge ka eh. Hindi ka naman defense ng ano eh, ng nasasakdal eh. Tingnan niyo yung mukha. Diba? Na para bang inaano siya, kinakat siya. Eh, siya yung gustong mangkat eh. Or wala siguro yung binato niyang tanong. Wala, handa yung witness eh. Eh, tignan nyo. Dinadaan niya sa ganyan. Siguro yan yung nakita ni Escudero na, ay, napipi ko na yung ano our dearest senator judge. Hindi natin alam. yung Unresponsive po. Ang tinatanong ko lang, hindi ba yung designated, yung SDO, si Fajarda lang, at si Acosta, hindi si VP, hindi siya yung payee. Ang liwaliwanag. pero ang sinabi niyo po kanina yung accountable officer. Kaya nga, so yung accountable officer, yung SDO, nasa JCD. Hindi lang po yan si SDO po yung accountable Hindi, officer, or, Your Honor. ang sabi doon, head of agency or person designated. Parang sinisita siya yung nasa Oo, gede. maliwanag sa Ma'am, ano ba yung definition of tanong mo? joint Ayusin mo. circular. Mali-mali ka na yun. Parang ganyan, oh. Hindi natin alam. Oh. Diba? Mag-yes Yan yung or no ka lang tactics kanina, nila. kapag Mag-yes inawat or mo no ka na lagi. lang. Huwag Sorry kang po, Your magpaliwanag kasi kapag ka magpaliwanag mo, baka maintindihan ng mga supporter namin yan. Diba? Or, bakit kaya ganyan par? Dahil ba sobrang lakas ng witness kaya dinadaan na lang nila sa ganyan na parang pinipik na lang nila kung saan sila makakapuntos. Tama ba? Kasi kung gugustuhin naman nila Senator Bam na ipik lang yung puntos, di ba, na dapat pasagutin ko tong itong si Powa na alias ba yung Mereng Respetos or hindi. Kasi pabor yun sa pabor yun sa prosecution kung sasagutin ni Powa yun eh. Pero hindi pinilit ni Powa. So itong kay Amy, gusto niya talaga sagutin, yes or no lang. Very bad. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision. Ay, It's pero- categorical. Na yes or Why don't you either go yes back or to your either joint no po. circular? Yo po. Kapag sinabi po kasing Doon categorical, sa it's either yes definition, po. ang or- liwaliwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa rin po with respect to the term accountable officer. Asan? Kasi napakaliwanag doon sa definitions at napakaliwanag sa 8.3 ng joint circular. Yun nga po yung na-mention ko kanina. Interpretation na ninyo yun. Interpretation na Kaya ninyo malawak yun. yun, Malamang head of expert office, yan head eh. of I mean, agency. si PE yan par. Ikaw, sino ka ba? Diba? Ano ba yung mo dyan eh? Hindi nga natin alam na yung binabasa mo dyan, mga tauhan mo lang gumawa niyan eh. Diba? Yang si witness, alam niya kung ano yung ginagawa niya. Alam niya kung ano yung mga sinasagot niya. Kung tutuusin niya, sobrang saludo nga ako sa taong yan eh. Kasi sobrang daming nagtatanong na senator judge sa kanya, nakakasagot siya eh. Diba? Very bad. Pinipilit. Or designated. Hindi po, Your Honor.
Kasi yun nga po, nakalagay po doon sa... Sabi mo kanina yes, ngayon no naman. Wala po akong sinabing yes po, O Your sinabi Honor. mo kanina, oo, SDO nga in charge. Sinabi ko lang diba? po kung ano yung- Ito na. kinonfirm ko lang po kung ano yung Cheese. SDO po, Your Ulit, Honor. ulit. Attorney Wamel, kindly Po doon sa Sabi mo kanina yes, ngayon no naman. Wala po akong sinabing yes po, O Your sinabi Honor. mo kanina, oo, SDO nga in charge. Sinabi ko lang po kung ano yung... Kinonfirm ko lang po kung ano yung SDO po, Your Honor. Attorney Wamel, kindly avoid arguing. May arguing ba doon? O sige po. And kindly wind up, Senator. Okay. Pinapaliwanag pwede niya lang, lang. di ba? Kinonfirm ko lang po, Your Honor. Kasi, ang ginagawa kasi ni Amy par, pinipilit niya kasi, di ba? Na ito dapat yung isagot ng witness. Ito dapat yung gusto ko makuha ang sagot. Pinipilit niya eh. Di ba? So, yung witness natin, yung ano niya, yung reaction niya dapat is parang hindi eh. Hindi pwede to. Parang mag-iiba yung labas nito kapag hahayaan kita. Di ba? Scudero. Kindly avoid arguing. Hinahayaan nyo rin kasi magtanong eh. Dapat kung ganyan, kung hindi makatanggap ng sagot yung mga senator judge, huwag nyo hayaang magtanong. Tsaka bakit ba hindi nila matatanggap yung sagot? The first place, nagtatanong naman sila. Kaya nga sila nagtatanong kasi hindi nila alam eh. Tapos ngayon, kapag hindi nila gusto yung sagot, hindi nila tatanggapin. Pipilitin pa. Tapos kapag ka magpaliwanag naman kung bakit ganyan yung sagot, hey, Mr. Witness, avoid arguing, Senator Judge. Hindi ko talaga maintindihan, para. Itanong kasi nalito ako kahapon. Kahapon sinabi mo na si VP Sara lang ang first and only vice president that you audited na may confidential funds. Hindi ba? Sinabi mo yun, di ba? Yes po, Your Honor. Tapos kahapon, nung pinakita ng depensa, yung Saro na si VP Binay noong 22 December 2014, may binigay na 6 million kay VP Binay ang DBM. Alin ba ang totoo sa dalawang sinabi mo magkatunggali? Yung pinakita po kahapon ay special allotment release order po. So nagkakaroon po ng Ay, special allotment sus. release order. Oh, di ba? Kung ano ang Ayaw Sarong pagpaliwanagan, makakita, wala par. na po kami sa Oh, nagtatanong siya, bakit ito yung sabi mo hindi. Tapos nung nagpaliwanag, alam ko. Tapos, syempre, kapag ka ipipilit ni witness, nasagutin talaga yun. Kasi wala eh, parang binablock ni Amy. Witness, sabing wag makipag-argue sa senator judge. Like, what the Sorry for the word. Hindi ko naman tinuloy eh. What the heck? Ganyan na lang, what the heck? Kakainis talaga yung ganyan eh. Nagiging sila eh, senator defense yun. Pero hindi po kasi yan niliquidate sa ICPAO, so we wouldn't know if it is was Hindi, used or pero not. ang klaro, may katibayan Tsaka na pwede bang hindi sabihin ng ka presiding isa-isa officer VP, na, Senator si Judge, VP can you Sara. Your Honor, please wait? Diba? Until the witness is done. Hindi yung puro witness, can you wait until the senator judge is done? Kasi hindi naman usapin dito kung dinidisrespect ng witness yung senator judge eh. Ang usapin naman dito is dapat marinig ng taong bayan magkabilang panig. Ganun lang. Diba? Tsaka sabi ko nga sa inyo, kung hindi kaya ng senator judge marinig yung mga sagot na hindi nila gusto eh, wag na silang magtanong. Since hindi po nagsabit ng liquidation, Teka. hindi rin po... Teka, nandun ka na sa ICBAO noong 2014, sabi mo, di ba? Yes po. O kaya nga, Opo. o di kahit si VP Binay may confidential funds, the only VP audited was VP Sara. Ganun If ba I- yun? Since si VP Sala lang po yung nagsubmit ng liquidation. Pero Ba't hindi mo alam? if I may clarify po. Ba't hindi mo alam? Nandun ka na noong 2014. Dapat alam mo yun eh. If I may clarify po, Your Honor. Since wala pong budget dun sa GAA as to confidential fund at hindi naman po nag-liquidate si VPB9 nung kanilang confidential fund. So hindi po namin alam kung ginamit at hindi po nakarating sa Hindi, ang yung tanong, Saro po. nabigyan ng confidential funds. Hindi talaga Ang mag-gets ni nabigyan Amy, ni no? Saro eh. Sabi ni Amy, Yun lang naman ang tanong. confidential funds pa. So, sige, palagay natin na nabigyan nga. Ang sinabi naman, ang sagot naman ng witness, diba, malinaw naman na hindi kasi nag-liquidate sila Binay. So, paano nga naman namin may imbestigahan kung hindi sila nag-liquidate? Ganun lang, basic lang. Pero syempre, needed kasi din nilang pumuntos, naiintindihan ko din naman sila. Nakakainis lang talaga yung pilit nilang binablock.
Of course, you know, may saro. Sinabi mo nga, totoo yung sarong yun. Anyway, alin ang totoo? Si VP Binay o si VP Sara? Talaga bang totoo yung dalawa o iisa lang? We don't know. Based on our records po, si VP Sara lang po yung may liquidation. So maraming we don't know ang COA? Ganun ba yun? Based on our records po, si VP Sara lang po yung nag-liquidate. Yung May record nga ng Wala saro. na. Maraming Hindi niya salamat. kasi nakuha yung sagot Thank you, niya. Senator Judge Marcos. Di ba? Kodos pa rin, kodos pa rin. Sorry, walang liquidation. To clarify and finish that point, if there was no liquidation, there's nothing for COA to look at. But it's possible that indeed confidential funds were given to the former Vice President Binay. Yes po, Your Honor. So from your end, alam mo lang, wala kasi walang pinaliquidate sa inyo. Yes po, and wala din po siya sa GAA po ng 2014, Your Honor. Pero kung may saro nga na pinakita sa iyo kahapon at mapatunayan nila, ibig sabihin nun meron pero walang niliquidate sa inyo. Maaari po, Your Honor. Pwede po. Yun lang naman yung tanging rason, di ba? May apologies po, Your Honor. May apologies hindi po, Senator na-release. ID. Di ba? Tapos inagrihan din niya, no? Senate President, presiding officer. Well, sige na. Sabihin na natin na yun nga. Pero, ang usapin kasi dito, it's not about ano kasi. Kasi sobrang linaw lang din naman na ano eh. Gustong pumuntos ng Senator Judge Defense. Diba? Kasi sobrang tagilid si Inday Sara dito sa part na to eh. Kasi yun nga, nagsilabasan talaga yung confidential funds, yung mga irregularities, ano. So, kailangan nilang ungkatin din na meron din daw Vice President dati si Binay. Siguro hindi nila matanggap yung sagot na hindi kasi sila ng liquidation eh. So, paano nga namin malalaman? 'Di ba? Pero I think iba naman yung gustong plot na mangyari ni Senator Amy. Yung maintindihan ko yung sinabi ni Escudero na ganun. Pero I think kung in that way itanong ni Amy tapos ganun ang sagot, I think hindi pa rin naman tatanggapin ni Amy yun eh. 'Di ba? Kasi ang gusto ni Amy naman, hindi nyo to 'di ba? Meron confidential funds. Pero ang usapin naman dito is bakit hindi mo nakita? Nasagot naman na yun nga, yung confidential funds ni Binay is hindi naman nila pinaliquidate. So parang hindi siya umabot sa radar ng COA. So meaning yung kay Vice President Sara Duterte kasi pinaliquidate nila tapos sunod-sunod kasi. 'Di ba? Kumbaga ransak yung dating nung kay BP Sara. Paano nagiging greedy? 'Di ba? Kumbaga siya yung mas visible. Parang ito lang yan ba lahat ng mga politiko, 'di ba? Medyo sila, hindi sila lahat pala. Mostly sa mga politiko, may kababalaghan sa salins nila. Like, the real yan, lahat, hindi nga lahat, mostly sa mga politicians. Baka nga 98% or 99%. Mga politicians, hindi nila inaano yung salins talaga nila 100%. Diba? So meaning, kung tawag dyan, aanuhin talaga natin, wala eh. Sobrang daming tatamaan pare. Baka wala na tayong maging politiko. Diba? Wala nang government official kung i-strict talaga yan. Tapos, paano mo ba naman ma-strict, diba? Kung yung mismo, yung mag-handle mismo dyan is kahit sila din mismo, hindi din sila truthful, di ba? So parang, hindi mo nga naman talaga siya mapagpufokusan. Pwera na lang kung talaga, may mga senaryo na mangyayari. Like yung nangyari kay dating Renato Corona, di ba? Na meron lang siyang hindi nasaling salin yung sa US account sa tayo. Correct me if I'm wrong. Di ba? So, doon pa lang, parang naano siya doon sa part na yon na siya lang yung napagfokusan. Pero, in that time, sobrang daming senator na guilty din sa part na yon or mas worst pa siguro kay Corona. Pero yun nga, siya yung napagfokusan. Pero I think, ganyan talaga yung nangyayari sa politika talaga, minsan. And nangyayari yan sa panahon ni Aquino, nangyayari yan sa panahon ni Duterte, nangyayari yan sa panahon ni BBM. Kasi sobrang hirap talagang pulisin lahat ng nasa gobyerno So ang lang naman dito, sobrang linaw lang naman na gustong ipilit ng mga Duterte na hindi dapat si Binay din. Kumbaga parang gusto nilang mangyari. Though aware sila na may kababalaghan kay Sara Duterte, tapos kay Binay, di natin alam na may kababalaghan, gusto nilang dapat imbestigahan yon. Parang ang gusto nilang mangyari, paano namin paniniwalaan yung kay Sara Duterte, hindi nyo nga pinuksan yung kay Binay. Parang doon na lang sila or gumagawa na lang sila ng new scenario or, new
situation na para i-discredit itong nangyayari dito sa kay VP Sara. Pero kung tutuusin, sobrang hina ng ganung argument eh. Diba? Like, sobrang hina talaga par. Pero, yun nga, syempre, maintindihan mo rin na doon na lang talaga sila magfo-focus sa diba? Sa sirain yung credibility ng witness. Kasi, sobrang solid talaga ng witness par. Diba? Sobrang solid ng witness. Matalino eh. CPA, tas abogado, tas what the heck, diba? anyways, yun lang naman muna. So, again, kayo ano masasabi nyo kay Senator Amy Marcos? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Pwede ba akong magbasa ng comment section? Basahin ko lang yung hinaing ng mga kababayan natin. I know for sure marami ding naiinis dito eh. Partida. Huwag ka magpalito kay Babalina. Manang Amy, since you mentioned the SDO, let me ask you, can SDO can disburse money without approval of her deadhead boss? Napaka-obvious that you want to pin down the SDO rather than the same person you're protecting. Senator Judge ka. Di ka defense judge. Impartial ka dapat. Yun, that's comment of Origin. May point din yun. Cute ang ina. Cute ang ina Escudero. Pinipilit ni Amy yung argument niya. Nagpapaliwanag yung witness. Bakit mo pinigilan yung witness magpaliwanag? Halatang halata ka naman. Iba talaga mag-interpellate ang mga DDS senators, mga aliggaga. Diba? Only in the Philippines that the sister of the president of the nation is going as in Borobinday. Well, wala naman tayong problema dyan. Kasi may right naman si Amy, di ba? Piliin kung ano yung gusto niya. Bahala siya sa buhay niya. Ay, nako. Sabi ko sa inyo at least nakuha ni Senator Amy yung inis natin ngayon. So, kudos to her. Ang galing niyang mang-inis, di ba? Nakakatawa lang talaga yung part na nagtatanong kayo. Tapos kapag nasagot, biglang ayaw niyong tanggapin. Hindi, dapat sagutin mo. Tapos nung talaga hindi niya makuha yung sagot niya. Okay, go na ako. So kayo din men, din yung masasabi niyo doon sa ginawa ni Chis Escudero na sinabihan niyo yung witness na wag kang makipag-argue sa Senator Judge. Tama ba yun or mali? Or ano yung opinion niyo sa part na yun? Comment down below. So again, hanggang dito na muna pag-usapan natin yan. Tapos yun, Day News PH. Tapos Senate of the Philippines, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.